Alam niyo ba na isa sa bawat 8 Pilipino na may edad na 6 hanggang 24 ang out-of-school youth? Yan ang nakatala sa 2010 Annual Poverty Indicator Survey. Ano nga ba ang dahilan ng nakababahalang bilang na ito? At ano kaya ang solusyon para rito? Alamin natin yan sa report ni Jessica Aguiluz. Ang pagdampi ng diploma sa kamay ng isang nakapagtapos ay nagbibigay pag-asa sa isang taong porsigido na maging matagumpay sa buhay. Ang formal na edukasyon ay isa sa mga susi tungo sa isang maayos na buhay. Isang susi na mahirap makamtan ng halos 6 na milyong Pilipino sa bansa. Base sa nakatala sa 2010 Annual Poverty Indicator Survey ng National Statistics Office, isa sa bawat 8 Pilipino na may edad na 6 hanggang 24 ay out-of-school youth. Ibig sabihin hindi sila nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng kolehiyo o ng high school o di kaya'y walang trabaho. Sa isang pag-aaral na ginawa ng UNICEF patungkol sa dropout problem ng Pilipinas, napag-alaman na ang pagkawala ng pag-aaral ang pangunahing sanhi ng pananatili ng kabataan sa labas ng eskwelahan. Pumapangalawa ang kakulangan sa pera. Sa isang panayam kay former DepEd Secretary Mona Balisno, mahalaga ang tungkulin ng magulang pagdating sa edukasyon ng kanilang mga anak. They should be involved, no matter what kind of socioeconomic status they come from. Ani Balisno sa pagtaguyod ng 3 ahensya, ang DepEd, TESDA at SHED, mas natutuunan ng pansin ang mga problema na kailangang tugunan sa kanilang nasasaklawang sektor. Subalit gaano man maging kaepektibo ang programa at ahensya, mahalaga pa rin na makibahagi ang mga local government units. Even if we have enough resources, if they are not utilized properly on good governance, that has to be looked into. Sa papaanong paraan makakatulong ang ating LGUs? We need to have a kind of planning session together. In the planning, they will have to indicate in their areas what they think is needed. And then we also have our own Department of Education there. We have the CHED together. So we decide together that these are in fact the priorities. Sang-ayon din siya sa pagpapatupad ng K-12 program sa kabila ng mga batikos at issue na kinakaharap nito. At sa kanyang profesional na opinyon, aangat ang antas ng edukasyon ng bansa kung ito'y magpapatuloy. I would think that the Philippines will be one of the top countries for education. Anya, ang continuity o ang maayos na magpapatuloy ng mga programang ipinapatupad ng isang administrasyon ay tiyak na makakaapekto sa pag-angat ng Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jessica Aguiluz.